Okay, meron tayong ano dito mga master, inverter na window type. I-share ko sa inyo mga master kung anong mangyari sa compressor kung mabaliktad natin yung UVW. Kasi marami kasi mga master natin nagsasabi na pag nabaliktad na si yung compressor, yung iba sumasabog. So, i-share ko sa inyo mga master kung legit ba yung mga naririnig natin yung mga sinasabi nila. So, ito, paandarin muna natin, pakita ko sa inyo yung normal na amperahe niya, tapos yung andar ng compressor, yung tunog niya, okay? Iyon muna natin. Yan, iyon natin. Ayan natin. Okay, so, yan, umandar na yung compressor mga master. Kung mapansin nyo, yung tunog ng compressor, ganito yung normal niya. Yan. Yung normal ng tunog ng compressor. Yan, andar siya, malamig na to yan. Malamig yung buga ng hangin niya. Tapos, itong amperahe niya, yan, umaakyat yan. Andarin natin ng mga ilang minuto muna. Ito yung board niya, yung driver board niya, yan. Yan, naakyat siya, naakyat yan. Tapos pag kinapa natin yung suction, malamig, di ba? Malamig. Tapos itong sa discharge niya, mainit. Yan. Ito yung normal na andar niya. Yan. Umaakyat na siya, oh. Hanggang, akit na yan, 5, hanggang ano yan, hanggang 8, 7, 8, ganun. Okay, so, gagawin naman natin ito mga kamaster, i-off muna natin. Tapos, ipagbaliktad natin itong connection ng U at saka W. Tapos makikita natin kung anong mangyayari sa compressor, kung masisira ba siya o sasabog. Okay? Okay, so i-off muna natin. Off muna natin. Ayan, off muna natin. Tapos buksan natin to. Okay. So ipagbaliktad natin tong itong blue at saka itim. Kahit alin dyan, pwede naman pagbaliktad. So itry lang natin. Pagbaliktad natin, sige, tanggalin natin yan. Okay, so yun mga kamaster ha. Yan. Itong blue, galing yan dito sa baba. Itong itim, galing dito sa taas. So pinagbaliktad natin. Okay, so paandarin natin ngayon yung unit. Kung anong mangyayari sa compressor natin. Tayo na natin ng mga ilang minuto, mga 3 to 5 minutes. Paandar yung compressor. Umandar na yun yung fan. Ito, blower fan niya. Compressor lang hindi. Okay, so yan. Andar na yung compressor mga master. Kung marinig nyo yung tunog ng compressor mga master, iba, di ba? Kasi nangyayari niyan, yung ikot ng compressor natin, yung sa loob, yung mechanical niya, pabaliktad. Kaya ganyan yung tunog niya. Tapos pag kinapa natin tong suction, walang lamig. Ito naman sa discharge, meron siyang init pero hindi sobrang init, hindi yung normal na init. Okay? Yan. So makikita nyo yung amperahe mga kamaster, yan, mababa siya. Kaka-under lang, umabot agad siya 4. Hindi na yan siya aakyat. Kasi yung compressor natin, hindi normal yung andar niya. Ayan, makita. Hindi naman siya sasabog, hindi siya sasabog. Hindi rin masisira agad. Basta wag lang yung tuloy-tuloy na andar, ilang araw ganun siya lagi, hindi nyo napansin baliktad. Pero malalaman nyo naman agad yan kung baliktad kasi hindi naman lumalamig to eh. Yan wala naman siyang lamig. Tsaka iba yung tunog ng compressor yan. Hindi normal yung tunog na yan, di ba? Okay. So kahit mga ilang minuto mga paandar niyan, master, hindi agad masisira yung compressor niyan. Ang mayayari lang niyan, itong compressor mag-overheat siya. Iinit, sobrang init yan itong compressor. Itong katawan ng compressor. Yan. Yan, walang lamig Iba yung tunog niya. Tapos yung amperahe niya, tingnan nyo, 3.5 ampere lang. Ibig sabihin, walang bomba yung compressor natin ngayon. Kasi nabaliktad natin yung connection ng itong dalawang wire na to. So, ganun lang mga master. Ganun lang pagka sa compressor pagka nabaliktad natin yung connection dun sa UV at saka W. Okay? So, pakita ko sa inyo na lang. Yan, grabing ingay ng compressor, di ba? Grabing ingay. So, ganun lang mangyayari mga master pag nabaliktad natin yung connection ng UV at saka W.
Kasi minsan kasi, lalo na pag medyo luma na yung unit, nasusunog na tong rubber, i-off muna natin kasi maingay. Off natin kasi maingay. Eh, minsan kasi yun, katulad yan, nasusunog yung rubber, wala na rin tong takip. Hindi natin alam, di ba, kung saan yung UVW. Basta ang ano nyo lang mga kamaster, kasi dito sa board may nakalagay naman yan. Yan, UVW. Okay? Kadalasan din kasi sa mga unit ng mga China made like Midea, kahit ibang brand, pag sinabi nating U, kulay blue talaga yan. Tapos itong V, pula. Tapos yung W is black. Okay? So dito na lang tayo mag-ano mga kamastero para hindi tayo malito. Kasi pag kinunan kasi natin ng resistant tong UVW, ang nakukuha natin, parehas lang yan sila ng makukuha nating resistance. So hindi natin ang malaman kung saan talaga yung saktong U, V, tsaka W. So ito na lang ano natin mga kamaster, pag sinabi natin U, itong makita nyo itong ano na to, itong kabitan ng nut ng takip ng compressor. Pag U, dito talaga yan banda yan, dito sa baba. Tapos pag V, dito yung kasunod. Tapos pag W, dito. Basta, mga GMCC na compressor, GMCC. Okay? Sa ibang brand, siguro sa iba nakalagay yung ganun, position ng UV at W. Pero pag ganito GMCC, kadalasan kasi yung mga unit natin ngayon, mga GMCC yung compressor eh. Basta pag U, dito talaga yan, katabi nito. Tapos V, sa kabila. Okay? Tapos W, dito. Okay? Pag U, dapat blue. Ibalik na natin para hindi tayo malito. Okay, so binalik na natin yung tamang connection ng compressor na UVW. Basta pag U mga kamaster, kulay blue talaga yan. Pag V, kulay red. Pag W, kulay black.